Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si MNLF founder Nur Mizwari at 5 iba pa para sa kasong graft. Lusot naman sila sa kasong malversation. Nakatutok si Joseph Morong. Matapos ang mahigit 2 dekadang pakikibakan, ihiwalay ang Mindanao sa bansa nang itatag niya ang Moro National Liberation Front at ng 1996 peace agreement na tumapos dyan. Umupo si Nur Mizwari bilang gobernador ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 1996. Pero sa kontrobersiya, nagtapos ang kanyang pamumuno. Sa huling 2 taon niya noong 2000 at 2001, nagkaroon umano ng ghost delivery sa DepEd arm ng mga information and technology package galing sa 2 kumpanya na nagkakahalaga ng kabuang 77 million pesos. Naharap siya at ilang DepEd at COA officials sa kasong graft at malversation sa pamamagitan ng pamameke ng pampublikong dokumento. Kanina, hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan 3rd Division si Mizwari at 5 iba pa sa graft o paglabag sa Republic Act No. 1319. Dahil walang public bidding at nag-canvas lamang ng mga supplier, pinaboran umano ni Mizwari ang paglalabas ng 31 million pesos ng DepEd arm sa isang kumpanya. Nakipagkuntsabahan umano si Mizwari para mangyari yan dahil inaprubahan niya ang ilang dokumento tulad ng mga purchase order para sa isang 46 million peso transaction. Hinatulan si Mizwari at mga kapwa-akusado ng 6 hanggang 8 taong kulong at habang buhay na ban sa pagtakbo sa anumang pampublikong posisyon. Lusot naman sila sa kasong malversation through falsification of public documents. Kulang umunong ebidensya para patunayang ang mga ginawa niya ay nauwi sa pagbubulsa ng pampublikong pondo ng isang individual. Anito, kinumpirma ng mga testigo na sa sumunod na gobernador naka-address ang alokasyon ng pera at tapos na ang termino ng Mizwari na mangyari ang pagbabayad sa proyekto. Paglalaan lamang ng pondo ang nangyari sa panahon ni Mizwari at nagkapera na lamang para sa mga proyekto sa termino ng sumunod na gobernador. At dahil hindi kompleto ang mga dokumento sabi ng korte, hindi masisiguro na may kinalaman si Mizwari at ang kasunod na gobernador sa paglabas ng pera. Dahil isot sa kasong malversation, iaapela ng kampo ni Mizwari ang guilting hatol sa kasong graft. Without the conviction on malversation, these 2 charges of violation of RA 3019 do not have any leg to stand on. Wala dito sa Sandigan Bayan si Chairman Mizwari nang hatulan siya ng korte. Dahil sa kanyang edad at kalusugan ay nagmosyon siya sa korte na gawin na lamang ito sa pamamagitan ng video na pinayagan naman ng Sandigan Bayan. Sa halip, ang anak ng 85 years old na si Mizwari ang dumalo. Because of old age, it's going to be very difficult for him to travel, even to Manila. At dahil pwede pang iapela, hindi agad ikinulong si Mizwari at iba pang akusado. Dinoble na lamang ang 60,000 na piyansa ng Mizwari at iba pang hinatulan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.